Kalabasa? Oo, isang kalabasa. Nagmamadaling kumuha si Cinderella ng pinakamagandang kalabasa. Tinanggalan ito ng laman ng diwata at tinapik ito ng kanyang mahiwagang baton at kaagad ito ay naging karwaheng ginto. Hindi makapaniwala si Cinderella at sinabi ng diwata sa kanyang, Kailangan natin ng 6 na daga. Pwede mo akong dalhan ng 6 na daga? Sumunod si Cinderella sa sinabi. Tinapik ng diwata gamit ang mahiwagang baton ang 6 na daga at sila ay naging magagandang kabayo. Kailangan natin ng mga alagad. Teka, alam ko na. Ngayon, maghanap ka ng malalaki at matatabang daga. Hindi nataksaya ng panahon si Cinderella. Alam niya na may panghuli ng daga sa kisame. Nakahuli siya ng 3 malalaki at matataba na daga at dinalain niya ito sa diwata. Ginawa ang mga ito na 3 mga alagad. Pwede ka na pumunta sa sayawan, Cinderella. Pero, hindi ako pwede pumunta ng ganito. Para akong mamamali mo sa suot ko. Paumanhin, nakalimutan ko ang tungkol dyan, pero di problema yan. Tinapik ng diwata si Cinderella sa pamamagitan ng mahiwagang baton. Nang biglang, naging magandang ang kasuotan niya at nakatayo siya sa gilid ng magandang karwahe. Animoy isang prinsesa. Handa ka na ngayon, sandali lang, at sapatos mo, kailangan mo ng sapatos. Tinuro ng diwata ang kanyang mahiwagang baton at di nagtagal nakasuot na ng magandang sapatos si Cinderella. O salamat din ng diwata. Ang ganda nila. Walang anuman anak. Makinig ka. Umalis ka na at sumali ka sa sayawan. Magsaya ka. Ngunit makinig kang mabuti. Umalis ka na palasyo bago mag-alas-12 ng ating gabi. Dahil mawawala lahat ng bisa na aking mahiwaga kapangyarihan. Pakakatandaan mo yan. Ano kung gagawin mo kapag nakita ko ang aking madrasa at mga kapatid? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila mapapansin. Hindi nila ako mapapansin? Imposible. Oo, siya lamang ang mapapansin nila. Siya? Oo, siya. Ang prinsipe at mga sarili nila. Magiging abala sila sa kanilang mga sarili na hindi ka na nila mapapansin. Ngayon, huwag mo nang sayangin ang mahalagang oras sa pagtatanong na walang kabuluhang mga tanong. Lakad na. Opo, inang diwata. Sumpa man, aalis na ako sa palasyo bago pa lamang maghating gabi. Paalam, inang diwata. At salamat sa lahat. Inalikan ng diwatang tagagabay si Cinderella sa kanyang noong at tinulungan siya sa pagsakay sa karwahe papunta sa sayawan. Nandoon na ang lahat ng panauhin noong siya'y dumating. Nagumpisa na ang sayawan noong siya'y pumasok sa bulwagan. Napansin siya agad ng prinsipe. Nainip na nakaupo malapit sa kanyang ina. Sino po ba siya, ina? Kilala mo po ba siya? Hindi ko siya kilala. Bakit nang nalaman sa akin? Ama, kilala mo po ba siya? Napakaganda niya. Hindi ko siya kilala, pero tama ka. Siya ang pinakamagandang babae na nakita ko dito sa ating. Bakit hindi mo siya lapitan at inilaw? Salamat po, Inang Reyna. Gagawin ko po iyan. Pinuntahan ata ng prinsipe si Cinderella. Magandang gabi, aking dilag. Maaari ba kitang maisayaw? Mahal na prinsipe, karangalan ko po. Tumugtog ang musiko ng walang humpay. Ang prinsipe at si Cinderella ay sumayaw ng sumayaw. Nagustuhan nila pareho ang sumayaw na nakalimutan ni Cinderella ang oras. Nagulat siya nang marinig niya ang tunog ng orasan na nagpapahiwatig na malapit na ang maghating gabi. Naku, aking prinsipe, ako yung
aking dilag, may naghihintay ba sa'yo? Ihahatid na kita. Hindi aking prinsipe, hindi mo may papaliwan. Madaling iniwan ni Cinderella ang prinsipe at mabilis na tumakbo pababang hagdan. Siya ay nadapa at naiwan ng isa sa kanyang sapatos. Siya ay nalungkot ngunit alam niyang wala na siyang oras. Nakita ng prinsipe ang kabiyak na sapatos at dinala niya ito sa palasyo. Lagi niya itong tinitingnan habang iniisip niya si Cinderella at ang labis na kagandahan nito. Hindi niya ito makalimutan. Wala na siyang ganang kumain, ni ayaw niyang lumabas sa kanyang silid. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Alam ng hari at reyna na kinakailangan nilang hanapin ang dalagang nagmamay-ari ng magandang sapatos. Ipinag-utos nila na isukat ng lahat ng mga kadalagahan sa kaharian ang kabiyak na sapatos. Ipinaalam ng prinsipe na papakasalan niya ang sinumang babaeng may paa na magkasya sa sapatos. Ang mensahero ng hari ay umikot sa kaharian upang hanapin ang babae na nagmamay-ari sa magandang sapatos. Nang dumating ang mga tauhan ng hari sa bahay nila Cinderella, gustong-gusto ng mga kapatid niya na isukat ito. Ang kanilang ina ay gustong-gusto rin at umaasang isa sa mga anak niya ay siswertehin. Ngunit nalulungkot siya nang malaman niya na ang mga paa ng mga anak niya ay malalaki at matataba para sa sapatos. Si Cinderella ay nakamasid sa kanila sa isang sulok ng bahay. Pinangarap niyang mabigyan siya ng pagkakataon na maisukat ang sapatos. Ngunit alam niya na walang mag-aalok nito sa kanya. Sang alagad ng prinsipe ay nakapansin sa kanya. Ikaw, bakit ayaw mo pumunta rito upang maisukat ito sa paa mo? Hindi. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon para sa kanya. Hindi nangyari pumunta siya sa sayawan. Nakikita niyo ba ang suit niya? Sa tingin niyo ba para sa kanya iyan? Hindi ko. Ang utos ko ng hari ay dapat ang lahat ng mga dalaga sa kaharian ay dapat maisukat ang sapatos nito. Kaya pumunta ka rito upang maisukat ito sa iyo. Nagmaktol ang mga kapatid niya tungkol dito at pinagmasdan siya ng masama. Isinukat nga ni Cinderella ang sapatos at sa pagkamangha ng marami, nagkasya ito sa kanya. Kinuha ni Cinderella ang kabiyak ng sapatos sa kanyang bulsa at isinuot ito. Ang diwatang tagagabay ay nagpakita at tinapik niya si Cinderella ng kanyang mahiwagang baton. Nagbagong anyo si Cinderella at suot na niya ang kasuotan na ginamit niya sa kasayahan. Dinala si Cinderella papunta sa prinsipe at pinakasalan siya kaagad. Dahil may maawaing puso, pinatawad ni Cinderella ang kanyang madrasa at ang mga anak nito nang ang mga ito ay humingi ng tawad sa kanya. Isinama niya ang mga ito sa palasyo. Ang prinsipe at si Cinderella ay maligaya at tama habang